Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ninyo ng Happy Fiesta. Yan, no? Ang buong simbahang Katolika ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng dalawa sa pinaka-importanteng mga santo ng ating pananampalataya, sina San Pedro at San Pablo. Tandaan nyo yan, ha? Itong dalawang ito, importante sa ating pananampalataya. No? At malalaman natin kung paano sila naging importante. No? Ito yung kwento na narinig natin sa ating mga pagbasa. Simulan natin kay San Pedro. No? Ang ganda ng karanasan ni San Pedro. Ang ganda ng kwento ni San Pedro sa ating unang pagbasa. Sapagkat nung mga panahon na yon, ibinibilanggo, pinahihirapan at pinapatay ang sinumang sumasampalataya kay Jesus. Kaya nga, napatay na si Santiago. At ang susunod ay si Pedro. No? Mabuti na lang, nung panahon na yon, may kapistahan. No? Kapistahan ng tinapay na walang lebadura. No? Isang kapistahan, kaya pinagpaliban muna siyang ipapatay. No? Siyempre, naman, di ba? Piyestang-piyesta, meron kang papatayin, di ba? Oh. Kaya pinagpaliban muna ang ginawa kay Pedro, kinulong. At pagkatapos ng piyesta, saka siya papatayin. Habang nasa kulungan si Pedro, lahat ng nananampalataya, lahat ng naniniwala at sumusunod kay Jesus ay nagdasal. Ipinagdasal nila si Pedro. At alam nyo, ito nangyari. Isang gabi, habang si Pedro ay natutulog sa loob ng kulungan, ginising siya ng anghel ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi alam ni Pedro na anghel pala ng Panginoon yung gumising sa kanya. Akala niya siya'y nananaginip lang. Bay, bakit naman, hindi ba? No? Yung akala mo na alimpungatan ka, di ba? Naranasan niyo na ba yon? Yung parang nagising ka, tas paggising mo hindi mo na matandaan, no?
Tandaan mo yon, naranasan mo na yun, Tay? O nakatitig ka lang sa akin? Ah, o. Akala ni Pedro nananaginip siya. Bakit? Kasi binuksan ng anghel ang pintuan ng kulungan. Dinaanan nila ang mga bantay nang hindi siya napapansin. Dire-diretso. Lahat ng pinto, hindi lang naman isang pinto yan. No? Hanggang sa makalabas sila ng bilangguan. At makalampas. Nung nandun na sila sa kanto, sa kalye, sa labas ng bilangguan, biglang nawala ang anghel. At doon lang napagtanto ni San Pedro na totoo ang nangyari. Siya ay iniligtas ng Panginoon. Siya ay pinalaya ng Panginoon. Sabi nyo nga po, pinalaya. Pinalaya mula sa pagkakakulong. Yan ang karanasan ni San Pedro sa ating Panginoon. Pinalaya. Samantala, punta naman tayo kay San Pablo. Si San Pablo, sa ating ikalawang pagbasa, inilahad niya ang lahat ng kanyang nagawa bilang alagad ni Jesus. Di ba minsan maganda yung ganon? No? Yung sa huling-huli, sa halos katapusan ng iyong buhay, ilalahad mo, ano bang ginawa mo? Ano bang nagawa mo sa buhay mo? Sabi niya, nilabanan ko ang lahat at naipahayag sa mga hentil ang salita ng Diyos. Lahat pinagtagumpayan ni San Pablo sa kabila ng panganib at pag-uusig ng mga tao. Dahil ayon sa kanya, ang Diyos ang siyang magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Buong buhay ni San Pablo, naging malakas ang kanyang loob. Hindi lang matapang, malakas ang loob. Kasi yung matapang, kinakalaban ang mga tao. Hindi. Hindi niya kailangang kalabanin. Bakit? Siya nga yung kinakalaban eh. Si San Pablo, hindi siya yung kalaban. Ano siya? Kakampi. Di ba? Di ba ganun yon? No? Kaya pag pakiramdam mo, kinakalaban ka, at pag gumanti ka, kinalaban mo na din. So ano tawag sa'yo? Kalaban. Kaya pag kinakalaban ka, huwag kang gaganti. Huwag kang gaganti kasi ikaw yung bida eh. Hindi ba? Hayaan mong kalabanin ka nila. Gaya ni San Pablo, kinalaban siya. Pero para sa kanya, tinuloy niya ang laban. Gamit, kapit-kapit ang Panginoon. Dahil alam niya, ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Kaya nga ang lakas ng loob niya eh. Ang lakas ng loob niyang ituloy yung pinaglalaban niya. Ang lakas ng loob niyang suungin kahit pa mga kumakalaban sa kanya. Dahil hindi niya kailangan labanan, ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Sabihin niyo nga, pagliligtas. Pagpapalaya, pagliligtas. Itong dalawang ito, ang karanasan ng ating dalawang santo sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpapalaya, pagdiligtas. Dalawang salita na tumutukoy sa tunay na pag-ibig. Hindi ba? Kapag tunay ang pag-ibig, pinapalaya ka. Hello. Palayain mo. Yan ang tunay na pag-ibig. Huwag mong kontrolin. Huwag mong ikulong. Huwag mong hawakan. Palayain mo. Kaya nga, kung meron kayong pag-ibig na nagko-control sa'yo, kung meron kang iniibig na kinokontrol mo, kinukulong mo, hindi yan tunay na pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig, nagpapalaya. Kaya kahit masakit,
Kung yan ang kanyang ikabubuti, palalayain mo. Bakit? Yon ang tunay na pag-ibig. Ang ganda, no? No? Tunay na pag-ibig, nagpapalaya at pagliligtas. Ganyan ang pag-ibig. Nagliligtas. Hindi nagdadala sa kapahamakan. Hindi nananakit, hindi sinasaktan, kundi inililigtas. Di ba ganon? Pagmahal mo, di bali nang ikaw ang masaktan, wag lang siya. Di bali nang ikaw ang mapahamak, wag lang siya. Kasi iyan ang tunay na pag-ibig. Nagliligtas. Kaya kung meron kang iniibig na sinasaktan mo, hindi yan tunay na pag-ibig. Kung meron kang iniibig na nasasakal dahil sa'yo, hindi yan tunay na pag-ibig. Kasi ang tunay na pag-ibig, nagliligtas. At yan ang naranasan ni San Pedro at San Pablo mula sa Diyos. Pag nakaranas ka ng tunay na pag-ibig, mapapasana all ka. Hindi ba? Sana all. No? Sana all pinapalaya. Sana all nagagawa ang gusto. Sana all hindi kinukulong. Sana all hindi sinasakal. Sana all hindi pinapahamak. Hindi inaabuso. Hindi nasasaktan. Mapapasana all ka, di ba? Pero alam nyo, hindi lang naman si San Pedro at San Pablo nakaranas ng pagpapalaya at pagliligtas. Maging tayo. Tayo na pinapalaya ng Diyos. Tayo na inililigtas ng Diyos. Kaya katulad ni San Pedro at San Pablo, tayo ay mahalaga sa Diyos. Ang sarap no, no? Yung pag malaya ka, no? Nagagawa mong lahat ng iyong gusto, no? Pakiramdam mo, napaka-importante mo. No? Ang sarap nun, no? Yung hindi ka napapahamak, inililigtas ka. Feeling mo, VIP ka. No? Very important person ka. No? At yan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Tunay na pag-ibig. Pag-ibig ng isang martir. 'Di ba? Ang martir, umiibig, pero nagpapalaya. Ang martir, di bali ng masaktan, basta ang minamahal ay maligtas. Yan ang martir. Kaya nga, ang dalawang santong ito, may tuturin din nating martir. Dahil nagpakamartir sa kanila ang Panginoong Hesukristo at nagpakamartir din sila para sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, itong panyaya sa atin. Panyaya sa atin na maramdaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos na nagpapalaya at nagliligtas. Malaya ka. Kahit anong gawin mo, pwede. Kahit anong piliin mo, pwede. Hindi tayo kinokontrol at kinukulong ng Diyos. Kaya nga kung ayaw mo nang maniwala sa Diyos, kung gusto mong tumalikod sa Diyos, nagagawa. 'Di ba? Gaya ng mga server natin, no? Nawawala na lang minsan, 'di ba? Pero hindi natin kukulungin. Hindi natin hahabulin kasi malaya sila. Kung gustong bumalik, malaya ring makakabalik. Hindi natin didiktahan. Hindi natin sasakalin dahil sila'y malaya. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig, nagliligtas. Hindi ng pagpapahamak. Ito ang importanteng pag-ibig ng Diyos sa dalawang santong ito. Nagpapalaya, nagliligtas. Yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen.